Hello, condo investors. Today we will review a development by Cityland called Bonifacio's Place. Ito yung design ng building nila. Actually, nag-ano na nila, minamarket na nila noong August 15 pa 2024. Pero hindi pa nag-release yung Bonifacio's Place. Pero so ano pa lang. Balita ko mag-release siya around November, early or late November. So hindi pa na-release tong condo na to, nabalitaan lang natin. So let's rate the location. Ang location niya is nandito siya sa Mandaluyong City. Right? Napapalibutan siya ng tatlong Central Business District or tinatawag nating CBD. So may Makati, BGC, and Ortigas. Tapos ang area na to ay may public university na itong Rizal Technological University. Malapit ka din sa mga bangko, BIR, 'di ba? Pag malapit ka sa eskwelahan, madaming mga cheap food options, 'di ba? Yung budget meal lang ng mga pagkain kasi nga estudyante yung main market ng area. Tapos malapit ka rin sa Boni Station. Ito yung Boni. Itong train station ng Boni. So 500 meters around mga 10-minute walk. So check natin, 'di ba, to Boni. Bonifacio's Place to Boni Station. Right? Kung paglalakad ka, 10 minutes nga. So check din natin gaano kakatagal papunta ng Ortigas. That's around 15-minute angkas kung mag-aangkas ka. Let's say Makati Greenbelt, 'di ba? Around 16 minutes din. Let's say BGC High Street. So pag nagmotor ka, angkas or joyride, it's around 20 minutes yung travel time mo papunta at papasok ng trabaho, 'di ba? Which is a very good location kasi malayo ka sa CBD. Medyo di ko na malayo sa CBD. Let me rephrase that. Medyo layo-layo ka sa CBD, so it means makakamura ka sa pagkain. Pero at the same time, malapit ka pa rin. At mura din yung presyo ng condo kasi nga hindi ka na sa loob ng CBD. So yun yung location niya. Right? So ito yung location niya, malapit sa public transport, central business district, banks, and daily necessities. I would rate it 3 out of 5 kasi nandito siya sa kabilang side ng Mandaluyong. I would prefer if nandito siya. Pag nandito siya, it's 5 out of 5 kasi maganda tong Pioneer. Ito yung tinatawag Pioneer Street eh. Itong Pioneer Street, magandang location siya kasi nga mas maraming developments na nangyayari dito compared dito na side ng Mandaluyong, 'di ba? So, yun lang. Developer, this is from a developer called Cityland Development Corporation. So, ang Cityland is a very trustworthy developer. Matagal na sila sa business. Listed sila sa Philippine Stock Exchange. Personally, I've owned a condo in Cityland. Maganda naman yung experience ko. Trustworthy. Probability of delays compared sa Mega World, right? Mas consistent talaga sila and madami silang experience. Like yung turnover experience ko rin hassle-free. Nung binigay sa akin yung condo ko, walang ano. Tapos may in-house financing din sila. Yun yung maganda sa kanila, may in-house financing sila. Tapos sila yung para sa akin sila yung pinakamura compared sa other established developers like Avida, DMCI, Mega World, and etc. Right? So sila yung pinakamura compared dito. Ito yung design ng building, right? Bonifacio's Place. Bakit sila mura? Kasi yung building nila is pangit. Same lang yung building nila. Lahat ng Cityland development, usually it's the same structure, same design, same facade. 'Di ba? So, nagkaiba lang sa kulay. Yung ganun. Pag na-notice mo yun, actually, pag nalaman mo yung gano yung design element ng mga Cityland, alam mong Cityland yung gumawa nun. So, yan. So, Cityland is a very good developer. Price range siguro neto, hindi pa na-release hindi pa to na-release. I would guess it's around 140 to 160, probably around 150k per square meter. Per square meter. 'Di ba? Mura siya if you kung nagre-research ka ngayon sa mga condo, umaabot na sa mga 200 to 300k per square meter yung mga bagong developments ngayon. Ang guess ko 150k lang to. So grabe yung mura mo dito compared sa other developers.
Tas very good quality pa. Pag Cityland, it's very good quality. I would tell you. For its price, ha. Kasi nga, mura ko na yun. So, yun. Ang alternatives mo dito, ano yung alternatives dito? Pioneer Heights 1, RFO na to. Ito yung Pioneer Heights 1, ito yung sinasabi ko. So, nandito siya sa Pioneers banda. Tapos, nandito siya sa side. 150k per square meter din tong Pioneer Heights 1. Pero pwede ka nang tumira dito. So, pero pag naghahanap ka ng pre-selling, ang masasuggest ko is Mira Residences by Robinson's Land. It's around 210 per square meter, 210k per square meter. Tapos malapit ka dito sa bagong subway station na ginagawa dito sa dito. Metro Manila Subway, 'di ba? So, yun lang. Para sa akin, maganda talaga itong location na to. Pag naghahanap ka ng medyo murang-murang condo na quality, na trusted yung developer, na hindi ka mas-stress, 'di ba? Let's say may OFW ka tapos gusto mo ng bahay dito, gusto mo ng condo, mag Cityland ka kasi mura ang Cityland tapos budget meal yung Cityland eh. 'Di ba? Personally, may condo ako sa Cityland. So, disclaimer lang kaya maganda yung experience ko sa kanila. Tapos usually kasi ang bumibili sa Cityland is mga ano talaga, like family or minsan madami ding investor kasi nga mura ang Cityland. Tapos rental market mo din dito is good. It's very good kasi madami nagrerenta dito sa Pioneer banda. So, yun lang. This is by Alcancia. I hope you subscribe. Tas for future condo reviews. So, yep. That's it.